Hello! Welcome sa ika-21 episode ng Engineer Hatman. Ayan, may sasolvin tayo. Hanapin natin si letter K. Ayan, may kita nyo sa screen niya. Ayan. Ayan. Maglalaro muna tayo ng mga arcade. Ayan. Arcader ako eh. Hindi imbis na no. Bukod sa magaling ako sa math, galing ako mag-arcade no. So yun, sige. Huwag natin yan. Yan. So, isasolve na natin itong letter K na yan. So, unahin na natin yun sa denominator, no? So, note. Ayan. So, T squared minus 2T plus 4. So, hanapin natin yung itong perfect square. Ayan, complete the square. So, T square minus 2T, then may space, then plus 4. So, hanapin natin yung magic number. So, itong formula na yan, itong gagawin. So, 1/2 times 2 squared. May negative. So, 1 may 1 na lang. So, plus 1 and then minus 1. Ayan. So, isasolve na natin tong equation na yan. So, itong una muna, T minus 1 squared. Kasi, squared na yun eh. So, magiging 4 minus 1 plus 3. Ayan. Magiging plus 3 na yan. So, susunod na natin gagawin ay susulat muna natin tong integral parentheses 1 to 2, then ayun, kokopyahin muna natin, tapos yung 3 na yan magiging squared, tapos ang nasa loob niyan square root ng 3. Ayan. So, raised to the power of 3 over 2, then yung numerator ay 1, dt. Ayan. Ang susunod natin gagawin, so magsasubstitute tayo ng trigonometric. So, paano ang gagawin? So, magiging t minus 1, then may nakasingit na square root ng 3, then yung plus yan magiging tangent. Ayan. Tapos, differentiate na lang natin. So, magiging dt equals square root ng 3 secant squared theta d theta. Ayan. Tapos, yung indefinite integral. So, yung t1, substitute natin dyan. So, theta equals, yan, substitute mo dyan. So, magiging 0. And then, solve muna natin itong yan. So, magiging tangent theta equals t minus 1 over square root ng 3. Para malaman natin yung angle. So, angle cos t equals 2. And then, theta equals, dyan magmumula itong angle na yan. So, t, substitute po, magiging 1. Then, square root ng 3. Then, tapos yung hypotenuse ay 2. So, magiging pi over 6. Ayan. Tsaka natin papalitan lahat yung indefinite tsaka yung variable. So, square root ng 6. Okay. 0 to pi over 6. Ayan. Then, palitan na natin lahat. So, yung x t minus 1 ay magiging square root ng 3 tangent theta squared, and then same pa rin, then 3 over 2 yung denominator, tapos yung dt papalitan na rin natin. So magiging square root ng 3 secant squared theta, then d theta na siya. Ayan. So,
i-factor out natin tong yung square root ng 3 na yan. So, ano pa susunod? So, may ano siya. Yan, labas na natin yung square root ng 3. So, magiging 3 raised to 1 half. Then, yung 3, kasi maka-cancel yung 1 half tsaka squared eh. So, 3 raised to 3 over 2. And integral 0 to pi over 6. Tapos, sulat na natin secant squared theta over tangent squared theta. And then, may plus 1 siya. Then, raised to 3 over 2 sa denominator. Then, d theta. Ayan. So, ang susunod na gagawin, i-lowest term na natin tong constant. So, sulat natin 3 over 2 minus, isip ko na yung sulat. So, minus 1 over 2. Then, magiging 2 over 2 equals to 1. Ayan. So, matitira dyan sa constant natin ay magiging 1/3 siya. Ayan. Tapos, integral from 0 to pi over 6 pa rin. Yung secant squared theta 3 over 2. Ayan. Kasi magiging ano na yun eh. Copy muna natin yun. Secant squared theta, then secant cube theta. Kasi maka-cancel yung squared sa square root, no? So, yun na lang matira. Kakancel muna natin itong secant. So, 1/3 0 to pi over 6. Then, magiging cosine na siya. Ayan. Tapos, d theta. So, integral na natin. 1/3. Then, open bracket. Sine theta. Then, substitute 0 to pi over 6. Then, 1/3. Substitute natin lahat. So, magiging sine pi over 6. Then, minus sine 0. Ayan. Cancel yung sine 0 na yan. So, depende tayo sa triangle. Ayan. So, 1, 2, then pi over 3 na nakikita nyo sa sinusulat ko. So, 1/3 yung sine pi over 6 ay magiging 1/2. So, ang sagot natin ay 1 over 6. Yan yung sagot natin sa integral. So, ngayon, hanapin natin si k. So, set natin ito sa k over k plus 5. Ayan. So, cross multiply na natin. So, k plus 5 times 6k. Then, lipat natin yung isang k sa 6k. So, 6k minus k is equal to 5. Then, minus na natin. So, 5k equals to 5. Ayan. So, divided by 5, k equals to 1. Ayan yung pinaka-answer natin. So, nahanap na natin yung value ng k. Ayan. So, kung may katanungan pa kayo, i-comment nyo lang sa baba. So, ganito lang magsagot ng lahat ng math. So, PM nyo lang sa akin kung anong ipapasagot nyo sa akin. So, hanggang dito na lang sa episode 21 ng Engineer Math. Hanggang sa muli, paalam!